Ngayong Pasko po yung salita pong kapayapaan ay napakahalaga at marami pong mga tao sa lahat po ng dako, hindi lang po yung mga Kristiyano, ay nauuhaw po sa kapayapaan. Meron pong mga tao nagpe-pray na, Lord, kailan ba magkakaroon ng kapayapaan sa bahay namin? No, kasi medyo medyo may problema, medyo yung ibang member ng family na nagpe-pray na, Lord, kailan ba magkakaroon ng kapayapaan sa bahay namin? At meron naman pong ilan nagsabi, Lord, kailan po magkakaroon ng kapayapaan dito sa kalye namin? Simula po nung tumira po ako rito, ang gulo na talaga, wala nang kapayapaan. At yung iba naman, Lord, bakit nandito sa trabaho namin? Wala rin kapayapaan. No? Maraming mga co-workers ko, yung boss ko, lagi na lang sila pong nagtatalo sa mga bagay-bagay. At maging sa mga nakikita po natin sa mga balita, no, marami pong mga kaguluhan. Kaya yung iba po nag-iisip na kung si Jesus na ating Panginoon ay kung siya po ay talagang nagdala ng kapayapaan. Simula nung siya po ay isinilang. Kasi sabi ng mga tao, wala namang masyadong nagbago sa mundo. Puro ang nakikita po nila ay puro kaguluhan. No? Sa iba't ibang dako ng lugar, maging sa bansa natin at sa iba pang mga bansa. Kaya sabi nila, inaakala nila na ang ating Panginoon ay nabigo na magdala ng kapayapaan sa ating mundo. At yung mga taong yon na naglagay sa kanilang posisyon ay mali ang pagkaunawa sa kapayapaan na sinasabi ng salita ng Panginoon, na kapayapaan na dulot ng ating pagsilang ng ating Panginoong Jesus. So sa ating po pagsisimula, iniling ko po muna na tayo po ay tumayo at aking pong babasahin ang salita ng Panginoon na matatagpuan po sa Luke chapter 2, verse 8 hanggang 14. Kasi doon sa PowerPoint, maiksi lang. So gusto ko na pong basahin ng buo para maunawaan po natin. Sabi po dito, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon. At nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalatian ng Panginoon, ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Verse 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Verse 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Verse 13, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpuri sa Diyos at umawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Tayo po sandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupuri sa iyo sa aming pong kalagitnaan. Patuloy na kinikilala ka, Panginoon, sa aming pagtitipon, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong salita, sa pamamagitan ng iyong abang lingkod, Panginoon. Patuloy mong linisin ang aming pong mga puso't isipan upang matanggap po namin ang iyong mga banal na katuruan. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. So, alam po natin, no, yung mga pastol, no, ayon dun sa count ng Luke, sila yung unang character ng Christmas na pinaalam ng Diyos pamamagitan ng mga anghel yung pagsilang ng ating Panginoon.
At sila, sabi nga doon sa binasa natin, nasa parang sila, no? Nagbabantay sila ng mga tupa. Sanay po sila sa dilim, kaya nung nagkaroon po ng liwanag at pagdating ng mga anghel, bigla silang natakot. At biglang nagulat sila, dumami pa yung mga anghel at nagpuri sa ating Panginoon sa pagsilang niya. No, tayo kasi parang opposite, di ba? Sila parang natakot sila sa liwanag, tayo naman, no, karamihan sa atin takot sa dilim, no? Kaya pag nagkaka-brown out, no, naalala ko dyan sa San Antonio, sa Bagong Pok, pag nagkaka-brown out, nagsisigawan yung mga tao, no? At pag nagkaka-kuryente naman, para silang nagsiselebrate, sobrang tuwa. So, lalo na po ngayon na panahon natin, napakahalaga na nung internet, nung communication, no, sa isa't isa, sa trabaho. Kaya pag nagkaroon ng brownout, mahirap po, no? Maaapektuhan yung ating ginagawa. Kaya nagulat sila doon sa pagkakita nila sa anghel, pero sandali lang ay piniliwanag sa kanila ng anghel yung pagsilang ng ating Panginoon. Kaya hindi sila nanatili doon sa kanilang kinalalagyan, ang ginawa nila, ibinalita nila sa maraming taong pagsilang ng ating Panginoon. So alam po natin na yung pagsilang ng Panginoon, marami pong mga bagay ang dinudulot niyan. Unang-una po sa lahat, alam po natin na ang pagsilang ng Panginoon, ang dahilan po ay upang magkaroon po tayo ng kaligtasan. Pero hindi lang po 'yon, marami pang iba. At ang isa po ay ang kapayapaan. Nais ng Diyos na sa Paskong ito, na yung Paskong ito ay magdulot sa atin ng kapayapaan. No? Sabi po dun sa unang saan na yan? Paano ba ito babalik? Doon sa unang points, no? Sabi diyan, God gave us Jesus Christ that we might have peace with Him. So, ibinigay sa atin ng Diyos, ang ating Panginoon, upang magkaroon tayo ng kapayapaan. So, bago natin po maunawaan yung ibig sabihin ng kapayapaan, kailangan maunawaan muna po natin yung ating kalagayan sa ating Panginoon. Alam po natin, nung hindi pa po tayo mananampalataya, hindi pa po natin sinusuko yung buhay natin sa Diyos, alam po natin na tayo ay kaaway ng Panginoon. So, wala tayong kapayapaan sa Kanya. So, meron akong napanood na isang podcast at merong nagsasabi doon na isang subscriber sa Kanya na bakit napakasama ng Diyos. No? Yung kwento ay patungkol doon kay Noah, na kung saan nilipon ng Diyos lahat ng tao at sila Noah lang ang natira. Pero ang katotohanan, no, alam po natin na si Noah ay inatasan ng Panginoon para mangaral doon sa mga tao. Alam po natin na kung gaano katagal binuo yung ark is 120 years. Ibig sabihin, 120 years, nangangaral si Noah sa mga tao, hindi po sila naniniwala. No? Isipin natin gaano kahaba yung habag ng Diyos dun sa mga tao noong panahon na yon, pero hindi pa rin po sila nakinig. Kaya ang nangyari po, napahamak sila, namatay silang lahat. So, kaya dito, sinasabi dito, sa unang katotohanan, na si Jesus Christ pinadala ng Panginoon para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Kasi nga, kaaway natin ang Panginoon. No? Kung meron man dito, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, yan yung medyo pag-iisipan natin. Ay, wala pa pala akong peace sa Panginoon. So, alam po natin, yung mga bansa, no, nagpapadala po sila ng mga ambassador sa ibang bansa para magkaroon po sila ng maayos na relasyon doon sa bansa na pwedeng may koneksyon sa atin. No? Parang ganon, tinitignan natin na si Jesus Christ pinadala
ng ating Panginoon, nagkatawang tao siya para lumapit sa mga tao at siya yung mag-connect sa ating Panginoon, sa ating Diyos. No? Sabi po sa Colossus chapter 1 verse 19 to 20, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak, at sa pamamagitan ng anak niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya, makikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Alam po natin yung ginawang sakripisyo ng Panginoon. Sinulat to ni Paul dun sa mga believer sa Colossus na mga tumanggap at sumampalataya na sa Panginoon upang tulungan silang mas maunawaan yung kadakilaan na ginawa ng ating Panginoon. Kung ano yung posisyon nila dati at posisyon nila nung sila ay sumampalataya. Kung tayo po ay sumampalataya na sa ating Panginoon, meron na po tayong peace sa Kanya. Dahil alam po natin na pinatawad na ng Diyos yung ating mga kasalanan. No? Alam po natin sa korte, bago tayo hatulan, nilalatag lahat ng mga ebidensya. Alam po natin na ang Diyos, alam niya lahat ng ginagawa natin. Wala pong isang tao na magsasabi na, Lord, konti lang kasalanan ko. Dapat okay ako sa iyo, may peace ako sa iyo. Hindi po. No? Bawat detalye alam po ng ating Diyos, lahat ng kasalanan na ginawa po natin. At sinasabi din diyan, yung kabuuan ng Diyos ay nasa ating Panginoong Isus para maunawaan nila kung sino talaga ang ating Panginoon. Kasi yung iba inaakala na si Jesus ay isang propeta lang o isang tao lang na ginamit ng Diyos para manampalataya ang mga tao sa Diyos. Pero alam po natin, ang ating Panginoon ay Diyos din. No? Alam po natin yung ating theology na God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. No? Tatlong persona sa iisang Diyos. So, yun yung gustong ipaunawa ni Paul para makita nila na kung tayo ay sumampalataya sa Panginoon, meron tayong kapayapaan sa Kanya. So, sabi po dito, God took the initiative in pursuing peace with us by sending His Son to earth. Jesus lived a perfect life. His crucifixion paid for the sin of all who would trust in Him. And His resurrection guarantee our justification before God. Jesus is the Prince of Peace, and He is the one who gave us peace with God. That's why the message of salvation in Christ is called the gospel of peace. So, yung pagdating ng Panginoon, hindi lang siya mabuting balita, kundi siya ay gospel of peace. No? Sinasabi diyan na yung kabanalan ng Panginoon, yung kabanalan niya, ibinigay niya sa atin, yung karumihan natin, kinuha niya. Kaya, karapat-dapat yung ating Panginoon maging isang mediator para magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating Panginoon, sa mga taong sumasampalataya sa ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin, nananalig sa Kanya dahil lahat ng kailangan upang tayo ay maibalik sa Diyos at magkaroon ng relasyon ay nasa Kanya upang magkaroon po tayo ng kapayapaan. So maraming tao gusto yung peace, mapayapa. Kaya yung iba ayaw nang sumama doon sa mga karamihan. Gusto, mag-isa na lang ako kasi pag maraming kasama, gulo-gulo, ayoko nun. Gusto ko yung meron akong peace. Pero sa napakaraming tao dito sa mundo, no, hindi hinayaan ng Diyos na yung ilan ay maligaw, kundi sila ay maibalik sa relasyon sa ating Panginoon. Kasama po tayo doon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ayan.
Pangalawa po, pakibasa nga po. Yan. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang tagubilin upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa iba. Una, no, sa Panginoon Diyos, na-reconcile tayo. Pangalawa po, kailangan naman magkaroon tayo ng magandang relasyon o peace o kapayapaan sa ating kapwa. Hindi ko alam kung kilala nyo si Bashar al-Assad. Sino po dito nakakilala kay Bashar al-Assad? No, halata na hindi po tayo nanonood ng mga international news. Ang mga trending sa TikTok, Facebook, mga celebrity lang yung ating alam. So ngayon, to si Bashar al-Assad, kilalang kilala po siya ngayon sa international news, no, sa Middle East, sa Europe, at sa US. Siya po ay isang president ng Syrian. No? Siya ay nanungkulan ng 24 years at nagkaroon po ng 13 years na civil war sa bansa nila. At hirap na hirap yung mga tao, kaya ang ginawa nila, yung may mga pera, sila ay nag-migrate sa ibang bansa, sa Europe. Yung iba naman, naging refugee sa katabi nilang bansa, kaysa manatili doon sa bansa nila kasi napakalupit ng presidente na ito. No, kapag nakaalam sila na merong against sa kanila, kinukulong nila. Dinadala nila doon sa Sadnaya prison na araw-araw tinotorture yung mga tao doon, yung mga Syrian people. At sila ay kawawang-kawawa, hirap na hirap. Kaya nga mapalad po tayo, no, hindi tayo doon doon sa lugar ng Middle East, na kung saan, si panahon pa ng Bible, may gera na sila hanggang ngayon, lalong lumalala yung kaguluhan nila. Pero hindi inisip ni Bashar al-Assad na matatalo siya kasi allied siya ng Russian. Pero dumating yung pagkakataon noong December 8 na overthrown ng mga Syrian rebel yung Damascus, no, yung city nila. Kaya ang ginawa niya, tumakas siya, no, kasama yung family niya, at yung mga tao doon ay nagbubunyi sa sobrang tuwa nila kasi nawala na yung presidente nilang napakalupit. Ang unang ginawa ng mga rebel, pinakawalan yung mga nasa prison. Karamihan kasi doon wala naman talagang kasalanan, no? Nagsalita lang ng konti against, kinulong na. Yung iba nakulong ng 20 years, 50 years, yung iba kala nila, niloloko lang sila, ay lumabas sa kulungan, natatakot sila. At yung iba, hindi na nila alam yung pangalan nila. Sa sobrang tindi nung kanilang naranasan. Wala po silang kapayapaan. Kaya siguro, tayo mga Kristiyano, dapat lagi tayo nagpe-pray, no? Lalo na sa mga ibang bansa na kung saan binubuksan na ng ating Panginoon yung pagkakataon na yung gospel ay madala sa kanila. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 17 to 18, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. 18, hanggat maaari makisama kayo ng payapa sa lahat ng tao. Verse 19, mga minamahal, huwag kayong magiganti. Ipabwayan ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. No, sinulat ni Paul, no, sa Romans, no, sa mga Kristiyano na hindi dapat tayo gumanti sa masama, no, sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Ito man po ay nanggaling sa mga hindi mananampalataya o mga mananampalataya, hindi tayo dapat gumanti. Pero yung instinct natin, di ba, iba. No? Yung pag tayo nasaktan, gusto nating gumante. Lalo na kapag physical. No? Kasi yung mga salitaan lang, no, sa mga chat, no, sa mga messages, na minsan kaya natin pero pag yung mga physikalan at nadamay yung isa sa mga mahal natin sa buhay, hindi tayo papayag na hindi tayo
makagante. Pero sinasabi ng Panginoon, huwag tayong gumante. No? Hindi maganda na tayo na mga Kristiyano ay nakikipag-away. No? Sino ba dito nakipag-away na? No? Ako po, naranasan ko rin yan nung kabataan ako, suntukan talaga. Doon sa Dalahican, ito laging naaalala, pag nagsuntukan, merong lugar na binabanggit. Doon tayo sa Tandang Sora. 2 lugar lang po yung binabanggit na magsusuntukan. Sa Tandang Sora at sa dagat. Sa dagat tayo. Yan, yun, nung nagsisimula yung away. So, yung conflict po ay hindi po natin naiiwasan sa ating pong mga buhay. Pwede rin po yan mangyari, no, sa family natin na nagkakaroon po ng mga tampuhan. No? Pwede rin po sa workmate natin, sa mga classmate natin, pero malinaw na binibigyan din ni Apostol Pablo na huwag tayong gaganti. Kasi pag gumanti tayo, yung kapayapaan, hindi po natin makakamtan sa buhay natin. Alam po natin, mahirap yung yung mga agreement, no? Pero merong instruction ang Panginoon, no? Nangyayari din po to sa church, no? Sa church na kung saan yung mga leaders hindi nagkakaroon ng mga pagkakaunawaan sa gawain ng Panginoon, sa mga ministry, merong may kanya-kanyang pamamaraan na lahat naman nag-iisip para sa ikalalago ng gawain. Kaya lang minsan may mga leaders na hindi matanggap, natalo ka sa boto . Ito yung majority win. Ito dapat yung masunod. Ibig sabihin, yun yung kalooban ng Panginoon. Kaya mga leaders, no, tayo ay tinawag ng Panginoon. Ang isang magandang character na meron tayong paninindigan. Kapag alam natin, mas maganda yung bagay na gagawin, dapat panindigan natin. Kasi kung hindi, di ba, yung hindi maganda yung gagawin na konti lang yung naitutulong sa ministry pero yung mas magandang idea para sa ikalalago ng gawain ng Panginoon, yun ang dapat nangyayari. So yung conflict ay hindi natin may iwasan pero tinuturuan tayo ng Panginoon na huwag tayong maghigante. Kasi pag nagkaroon ng gulo, ano po yan, lalong lumalaki. May mga tao na gumagatong pa po para mas lumaki pa yung gulo. Tayo po ay taga-pamayapa. Tayo yung tinawag ng Diyos para maging taga-pamayapa. No, sabi po, there's our God instruction for experiencing peace with others to overcome evil with good. When we reject God's instruction, we reject the possibility of peace with others. When we receive and live according to God's instruction, we may not avoid all conflict, but we will, as much as depend on us, live in peace with everyone. Alam nyo, may 2 season lang po na kung saan nagkakaroon ng reconcile yung mga family. Una po, yung Christmas. Yung Christmas season, lumalambot po yung puso ng mga tao. No? Even yung mga may tampuhan sa family, nagkakaroon ng gathering. So, nakakarinig ng message about forgiveness dahil alam po natin, malaking factor yung pagpapatawad para ma-resolve yung mga problema. Pero minsan, yung Christmas, minsan, hindi pa rin nangyayari. So, meron yung isa medyo matagal, yung merong mamamatay na mahal natin sa buhay. Medyo mga 5 years, 10 years, saka, nagkakaroon ng reconciliation. Kasi, family mo yan relative mo yan no? Mahal mo sila at doon ginagamit yung pagkakataon para magkaroon ng reconciliation. Pero bakit ba kailangan nating hintayin yung season na kailangan ba may mamatay, no?
bilang mga Kristiyano at yung mga kamag-anak po natin, mga relatives natin na hindi Kristiyano, tayo na po yung mauna. No, alam niyo po, kapag nadanas ko, kapag lumapit ka, nagpakababa ka doon sa taong nakagawa sa'yo, may kita mo na yung respond niya ay magkakaayos po kayo. Kasi parang naghihintay lang naghihintayan lang At yung pride natin habang naghihintayan, minsan tumataas. Pero kung merong isa na bababa, magkakaroon po ng reconciliation. No, ganun po yung ginawa ng ating Panginoon. No, bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao, nangaral siya ng salita ng Diyos upang yung mga taong wala sa Panginoon ay maidala niya. Ganong kabuti ang ating Panginoon. Kaya yung message ng Pasko na to, dapat payapa po tayo. Dapat may kapayapaan po tayo sa family, sa lugar na kinabibilangan po natin. At lalo, dito po sa church. No? Kasi kapag meron pong Christmas, marami pong activity yan, no? Maraming mga ginagawa. Yung iba napapagod, yung iba naiinis. Kulang naman tayo, ganyan. So, nagiging sensitive na kung saan, kung kailan pa Christmas, nagkakaroon pa ng samaan ng loob. Dapat hindi po. No? Dahil ito yung season na kung saan sineselebrate natin yung kapanganakan ng Panginoon. Dapat masaya po tayo. Amen po ba mga kapatid? Ayan. At last, pakibasa po. Ayan, binigyan tayo ng Diyos ng kumpiyansa na magkaroon tayo ng kapayapaan ng pag-iisip. Yung una sa Panginoon, pangalawa sa kapwa natin. Ito po personal. Personal peace, no, sa buhay po natin. So maraming tao sa panahon po natin ngayon, hirap matulog. No, maraming iniisip, maraming pinoproblema. Lalo na, alam natin, napakagastos ng Pasko. No, sa panahon natin ngayon, samantalang yung unang Pasko ay napakahirap at napakapayak lang. No, sobrang hirap nung Pasko bago isilang ang ating Panginoon. At sa isang lugar na madumi kasama ang mga hayop, naandun ang Panginoon. Pero tayo, sa panahon natin ngayon, nagpapabunggahan tayo, no? Mga Christmas party dyan, yung mga decor dyan. At gusto natin, sana maganda-ganda naman yung makuha ko ngayong Pasko. Last year, parang 2K lang ako. Sana ngayong, ngayong Pasko na to, maka 4K man lang ako. Para, payapang-payapa yung aking pag-iisip. No, yung Pasko po ay naging materialism na. So alam po natin, ang Pasko ay pag-ibig ng ating Panginoon. At para hindi po tayo mawalan ng kapayapaan sa pag-iisip, tignan natin, ano ba talaga yung message ng Christmas? Ito ba yung kailangan may matatanggap tayo? So alam naman po natin, sa panahon na to, may mga kapatid naman tayo, mga generous po sila na nagbibigay para sa ating mga kapatid. Kaya ako po sa Bagtas, blessed na blessed po ako. Kasi yung kapatid ko, support na support doon Kaya malayo pa lang, nagpadala siya, bumili na ako ng yung pang-raffle namin. Tapos yung pagkain namin, medyo sinarapan ko. Kasi sabi ko sa kapatid ko, eto lang yung natirang pera namin wala na kaming pang-raffle. So nagbigay naman yung kapatid ko, kaya salamat sa Panginoon. At hindi lang po kapatid ko, alam ko marami pong mga tao na ginagamit para i-share yung blessing ng Panginoon. Sabi po sa Isaiah 26 verse 3, bibigyan mo ng lubos ng kapayapaan ang may matatag na paninindigan at sa iyo ay nagtitiwala. So, kahanga-hanga po yung talatang ito na kung saan yung kapayapaan ay tinitiyak ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, sa mga nagtitiwala. No? Kasi
kung hindi po tayo lalago sa pananampalataya po natin sa Panginoon, konting problema lang, wala na po tayo. No? Nangihina na tayo, nawawala na tayo ng pag-asa. Wala na tayong kapayapaan sa isip natin. No? Kaya nga sabi diyan, kailangan may paninindigan at meron po tayong katatagan at pagtitiwala sa ating Panginoon. Meron ba kayong karanasan na kung saan nag-pray kayo, nagtiwala kayo sa Panginoon bago nabigo kayo na, bakit ganun, Lord? Binigay ko yung pagtitiwala ko sa iyo, pero bakit ako nabigo? No? Alam po natin, lahat ng bagay may dahilan na ginagawa ang Panginoon para tayo ay matuto. Doon sa Hebrew word, meron pong binabanggit yung mga Hebreo, yung shalom. Narinig nyo na po ba yun? No? Shalom. Nung namatay yung tatay ko, may nag-message sa akin. Yun ang sinabi niya, shalom sa family ng Divina. Sabi ko, ano yung shalom? Peace. Peace pala. Peace. At alam po natin, yung shalom ay hindi lang po peace yung kahulugan niya. Marami po siyang kahulugan. No? Ito po ay kabuuan, kagalingan, kapayapaan, tagumpay, no, pagpapala. Pag dinedeclare natin yung salitang shalom, so lahat ng magagandang bagay dinedeclare natin sa isang tao na pagpalain siya ng ating Panginoon. Alam po natin, yung mundong ginagalawan natin, walang kapayapaan. No? Kaya, nung nung sinabi ko kanina na si Jesus ay nabigo, sa pagdadala ng kapayapaan, hindi po totoo yun. No? Dahil kung hindi dumating ang ating Panginoon, walang taong makakaranas ng kapayapaan. Dahil dumating siya at yung mga nagtiwala sa Kanya, anuman yung estado ng kanilang buhay, mahirap man sila, nasa abroad man sila, pero kung magtitiwala sila sa Panginoon, magkakaroon po sila ng kapayapaan. At masarap na maranasan yung kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Kasi tayo, napapayapa lang tayo kapag, may isang kabambigas pa kami. Malaking sweldo ng anak ko, 50K. No, paano kung mawala yan? No? Paano kung mawala? Ano yung magiging kalagayan po natin bilang anak ng Panginoon? No? Dapat makita natin na yung kapayapaan na yon na nanggagaling sa Panginoon kapag pinanghawakan po natin, hindi po yon matitinag. Hindi po yung babagsak at yun po ay mananatili sa buhay ng bawat isa sa atin. No, dumating ang Panginoon para iparanas ang pag-ibig niya at kapayapaan niya sa buhay natin. Sa pagtatapos po, sabi po dito, ang mga tao ay nilikha upang mabuhay ng may kapayapaan sa piling ng Diyos. Sinira ng kasalanan ang kapayapaang iyon at sinisira pa rin ito para sa lahat ng tumatanggi sa alok ng kaligtasan ni Jesus. Gayunpaman, sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon, naniniwala sa kanyang puso at si Jesus ang tanging daan patungo sa Diyos at handang sumuko sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon ay maaaring magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Alam po natin, no, tayo mismo nakakaalam kung ano po yung ating katayuan sa harapan ng Panginoon. Kung magtitiwala po tayo sa Kanya, hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon. So yung mensahe to, gusto ko pong tapusin sa isang awitin ng pagsamba sa ating Panginoon. Niling ko po na tayong lahat ay tumayo, tayo po ay umawit at papurihan natin siya, dakilain natin ang ating Panginoon dahil tunay siya na napakabuti sa ating buhay.
mula sa'yo. Kapayapaan nakamit sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan. Isip po natin. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Patuloy po tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin
Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming pong papuri sa iyo sa gabing ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin na ikaw ay dumating upang tubusin, Panginoon, ang lahat ng aming mga kasalanan upang maranasan, Panginoon, ang kapayapaan sa aming buhay, upang maranasan, Panginoon, ang mga pagpapala na nais mong ipadama sa buhay ng bawat sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na manatili, Panginoon, sa iyong presensya, patuloy na magtiwala, Panginoon, sa lahat ng oras. Purihin ka, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen, Amen. Purihin po, Panginoon.